So puntahan natin yung ilan pa po. Siyempre, naapektuhan po yung mga survey numbers itong mga leader natin because of the controversy. Which is yung laban sa corruption. Laban sa corruption. Anomaly sa flood control. So parang siyempre, parang sinasabi ng mga Marcos, parang ano yan, parang wag yung idama yung presidente. Di ba? Isa nga dyan eh. Nagbulgar. Parang whistleblower pa nga siya eh. Oo. Tapos sa kampo naman nung mga Duterte, sinasabi nila parang hindi dapat exempted yung mga nasa kaalyado ni from the president down doon sa mga kaalyado at mga kaanak. Diba? So, ganun ang mga script po nila. No? Pero tuloy-tuloy po yung kanilang pagbibigay ng mga revelasyon at isa nga dyan kanina na mabigat na revelasyon o kaya ay hindi man bintang expose ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press con ay yung tungkol kay Saldico. Kasi akala natin talagang DepEd lang to issue yung tungkol sa laptop Oo. May sinabi po ang ating Vice Presidente. So pakinggan po natin. Imbestigahan nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yun. SunWest ang contractor ng laptop doon sa DepEd. Di ba talaga namang iniimbestigahan si Saldico? Nawawala nga hindi na bumabalik. Oo nga Pero teka muna. Mamaya, alam natin, nahanap na siya sa ICI. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero ilubos na natin. Hindi lang naman si Saldico ang binanatan. Sino pa? Sino pa ba? Yung nagpakita sa ICI kanina. Si dating House Speaker. Si dating House Speaker, binanatan din ni Vice President Sara Duterte. BFF niya matagal na. Oo nga. So ito, panoorin natin kung paano niya binanatan ang dating House Speaker. Hindi ko na siya iniisip, ma'am. Wala akong comment, ma'am. Kala ko naman binanatan kayo talaga. Ano nga Tipid naman? naman. So no comment lang. No comment. No comment. Wala rin naman siyang mag-comment nga naman. Okay. So, ibig sabihin, meron pang isang sinabi tungkol sa presidente. Nagkomento yata tungkol doon sa mahiya naman kayo. O sige, pakinggan na rin natin. So, parang ilalahat na po natin dahil presidente, si dating House Speaker, siya si Saldico, pagbigyan na natin. Let's go. Walang kasi ng Pangulo noong tinamaan siya ng sarili niyang speech na mahiya naman kayo at nagalit yung mga tao. Ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. Okay, we'll discuss more on that investigation later. Pero tawag dyan, basta inaalay natin itong segment na ito para kay Penny. Penny Wala na naman? siya, parang nawawala siya. Pero okay. inaalay natin, lulubusin na natin meron pa pong dalawa before tayo mag-segue dun sa investigasyon. Puntahan natin, dalawa kasi yung medyo light moments kanina dun sa press con. Ay, sige. Oo. Una, hindi naman light ito. Basta sinagot niya yung tinawag kasi siyang brat ni di ba? Brat Ni Congressman De Lima. Tapos, at the same time, may request siya sa mga taga-media. Niyan! Ano yun? Hindi ko alam kung nakat nila, ha? Pero basta meron tungkol dun sa request niya sa media na sana naman daw pagbigyan siya. Diba? Yes, yan yun. Pero unahin natin yung kanyang sinabi tungkol kay Congresswoman Leila De Lima. Meron yan silang narrative about Inday Sara. Kung napapansin nyo, paulit-ulit lang yan na sinasabi
nila. Pro-China, Brat, Luka-Luka, at confidential funds. 4 lang yan. Pansinin nyo, inuulit-ulit nila yan. Hoping siguro na one of those will stick sa image or sa reputation para makasira sa akin. Ako, ano naman yung sinasabi mo kanina? Picture-picture. Ito, basta tayo natin ginagawa kasi ito. Pero Oh. meron kasi isang request sa media. Panoorin natin. Na ayus-ayusin naman nila yung picture ko. Yung picture na gamitin nila, yung maganda ako, wag yung pangit ako. Wala naman akong pakialam kung anong sasabihin ng inyong outfit about sa akin. Basta paniguraduhin lang nila na maganda yung picture ko. Sige ma'am, makakarating po. Bakit yung mga kalaban ko, magaganda yung mga picture na ginagamit nila? Ang katotohanan naman, mas maganda naman ako doon sa kalaban ko, ma'am. Naman Ano? pala. Anong picture kaya yun? Actually, maganda ka naman, VP. Hindi tayo, Anong kasi anggulo. kami rito, ang rule namin, kung ano yung latest, yun ang gagamitin. Oo. Kung ano yung latest, yun ang Ano gagamitin. kayang Yun ang rule picture ko. yun? Okay. Minsan talaga merong mga ganyan na naninita eh. Kaya yung iba, meron ako ding ilang mga politiko na kilala na kapag hindi sila satisfied dun sa pinapakita mong picture, nagpapadala sila ng picture sa estasyon. Naku, ilang gamitin mo. beses na tayo naka-experience niyan. Mga nagpapadala ng litrato. Oo, di Totoo, ba? may Na mga parang ganyan. eto na lang, biglang may magme-message na staff, eto na lang daw po yung gamitin ninyong picture ni Senator. Paano kasi Yeah. ma-okray ang mga yan eh pag nakita na, pag na-publish na, na-post na, tas kakalat pa sa social media, o-okrayin kung ano-anong o-okrayin. Pero pwede bang bago tayo mag-shift, babasahin ko lang yung reaction ng Malacanang dun sa naging press briefing Sige. ni Vice President Para Sara patas. Duterte. Para patas. Ito Okay. po yung sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sabi niya, puro salita, puro bintang, walang ebidensya, walang kwenta. Alam na ang totoo, nilalabanan ni Pangulong Marcos Jr. ang korupsyon ngayon na hindi nagawa ng dating administrasyon noon. Ang mas malala ay dinepensahan pa nila noon ang mga di umanong umabuso sa kaban ng bayan kagaya ng sa Pharmaly scandal. Nililinis ngayon ang mga kinalat nila noon. Huwag ilihis ang mga naging kasalanan nila sa bayan.